Si Maria Catalina E. Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, ay isang kilalang civil engineer at veteranong lingkod bayan na nag-iwan ng malalim na bakas sa larangan ng infrastruktura at pampublikong serbisyo. Gayunman, sa kabila ng kanyang mga parangal at dekadang serbisyo, nabalot ng kontrobersya ang huling yugto ng kanyang karera dahil sa mga aligasyon ng katiwalian at lalo pang umugo ang usapin matapos ang kanyang biglaang pagpanaw na hanggang ngayon ay patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad. The Philippine Showbiz List presents Sino si ex-DPWH Yuse Catalina Cabral at ano ang mga detalye ng kanyang pagpanaw. Si Maria Catalina E. Cabral ay isang kilalang opisyal ng pamahalaan at veteranong civil engineer na nagsilbing Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership o PPP ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinanganak siya noong May 23, 1962 at itinuturing na isang huwara ng Women in Infrastructure sa isang ahensyang matagal nang pinangungunahan ng kalalakihan. Gumawa ng kasaysayan si Catalina bilang kauna-unahang babaeng rank-and-file employee ng DPWH na umabot sa ranggong Undersecretary, patunay na kanyang husay, dedikasyon at mahabang taon ng serbisyo. Bilang Undersecretary para sa Planning at PPP, siya ang nangasiwa sa pagpaplano at pagpuprograma ng mga proyektong pang-infrastruktura, pati na rin sa mga public-private partnership projects ng ahensya. Isa siyang licensed civil engineer na may 2 doctorate degrees sa business management at public administration at isa ring PhD candidate sa urban and regional planning sa University of the Philippines. Meron din siyang 3 master's degrees at iba't ibang sertifikasyon mula sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng Wharton, Harvard Kennedy School at Mohammed bin Zayed University na nakatuon sa data analytics, digital transformation at artificial intelligence. Bukod sa serbisyo sa gobyerno, naging aktibo rin siya sa mga profesional na organisasyon. Siya ang unang babaeng naging National President ng Philippine Institute of Civil Engineers at nagsilbi ring National President ng Road Engineering Association of the Philippines. Noong 2021, hinirang din siya bilang Professional Chair sa Engineering Science and Technology ng Polytechnic University of the Philippines. Kinilala ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng iba't ibang parangal, kabilang ang 2021 PEZA Galing Pinas Ecozone Partnership Award, 2020 Excellence Award ng Philippine Federations of Professional Associations, at ang 2021 PRC Outstanding Professional of the Year in Civil Engineering. Dagdag pa rito, kinilala si Catalina ng JCI Senate Philippines bilang isa sa 5 outstanding Filipino awardees sa larangan ng Government and Public Service noong 2022. Noong 2023, tumanggap din siya ng Manila Times Global Excellence Award, Brand Asia Award bilang Top Leader of Excellence in Humanitarian and Public Service at kabilang sa mga pinarangalan sa Philippine Resilience Awards for Women. Sinundan pa ito ng 2024 Circle of Excellence Award kung saan siya itinanghal bilang Asia CEO Woman of the Year. Bukod sa mga lokal na parangal, kinilala rin siya sa pandaigdigang antas ang kanyang kakayahan at advokasya. Siya ay nominee sa ilang international na parangal tulad ng World Federation of Engineering Organizations, GREE Women in Engineering Award noong 2019, United Nations Public Service Awards para sa SDG 5 Gender Equality noong 2022 at Asian Civil Engineering Coordinating Council Achievement Award noong 2022. Kamakailan siya rin ay nominado para sa 2024 Women's International Network on Disaster Risk Reduction at sa Presidential Gawad CES Award. Bukod sa kanyang karera sa civil service, si Catalina ay isa ring Commissioned Officer ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines o AFP na may ranggong Lieutenant Colonel sa Philippine Army. Ipinapakita nito ang kanyang malawak na serbisyo sa bayan, hindi lamang sa larangan ng infrastruktura at pamamahala, kundi pati sa aspeto ng pambansang seguridad at kahandaan sa sakuna. Alleged involvement of Catalina in DPWH corruption. Noong September 7, 2025, naging usap-usapan at umugo ang issue matapos maglabas ng mabigat na pahayag si Senator Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, may isang staff member ng noong Senate Minority Leader na si Tito Soto III na umano'y nakatanggap ng tawag mula kay former DPWH Yusek Catalina. Ayon sa pahayag ng senador, ang undersecretary na binanggit niyang nag-alok umano sa ating Senate President na gumawa ng insertions sa 2026 National Expenditure Program ay mariing itinanggi ito sa kanyang bagong boss si DPWH Secretary Vince Dizon at harap-harapan pa sa kanya.
Ngunit ayon sa senador, naglilihis ng katotohanan ng undersecretary. Binigyan diin ng senador na dapat ay alam ng undersecretary na hindi siya basta nagsasalita ng walang matibay na ebidensya. Sa isang pagdinig sa House of Representatives noong September 9, 2025, kinumpirma ni Catalina na ang 51 billion peso infrastructure projects para sa First District ng Davao City sa huling 3 taon ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa lumalalang kontrobersya, nagbitiw si Catalina sa DPWH noong September 16, 2025 at tinanggap ito ni Secretary Vince Dizon. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, dating chairman ng Blue Ribbon Panel, ang pagbibitiw ay hindi makaliligtas kay Catalina sa pananagutan kung mapatunayang sangkot siya sa mga anomalya sa flood control projects. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, noong November 4, 2025, hinikayat ng Malacanang Backed Interagency Committee on Infrastructure o ICI ang ombudsman na imbestigahan si Catalina kasama sina dating Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary Roberto Bernardo na sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga public officials kaugnay sa isang 69.4 million pesos ghost project sa Plaridel, Bulacan. Noong December 11, sinabi ng ICI na iimbitahan nila si Catalina bilang resource person sa kanilang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, umano'y hinihiling ni Catalina sa kanya na magbigay ng listahan sa mga proyekto na may kaugnayan sa lump sum fund allocations ng DPWH. Nagsagawa ang ICI na kanilang huling pagdinig para sa taon noong December 15. Bagamat iniimbitahan nila si Catalina na dumalo, sinabi ng committee na wala pa silang nakuhang kumpirmasyon mula sa dating opisyal. The controversial death of Catalina. Idineklarang patay si Catalina sa edad na 63 noong Biyernes ng madaling araw, December 19, 2025 matapos matagpuan ang kanyang bangkay na dahil sa di umano'y pagkakahulog sa bangin ng Bued River sa Benguet. Ayon sa panayam kay Cardo Hernandez, driver ni Catalina, nagpaiwan umano ang kanyang amo sa lugar na yon upang makapag-isip. Ikinuwento ni Cardo na 3 beses niyang sinaway si Catalina dahil nag-aalala siyang baka mahulog ito sa bangin habang nakaupo sa concrete safety barrier ng kalsada. Anyo isang pulis ang nagpaalis sa kanila sa naturang lugar kaya nagpunta sila sa isang restaurant malapit sa hotel na kanilang tinuluyan upang kumain. Ayon kay Cardo, bumalik sila ni Catalina bandang alas 3 ng hapon noong December 18 sa parehong lugar at muling naupo si Catalina sa concrete safety barrier. Umalis si Cardo pansamantala ngunit pagbalik niya, hindi na niya nakita si Catalina. Nabigo siyang hanapin ito dahil wala siyang dalang flashlight kaya humingi siya ng tulong sa mga pulis. Hinikayat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagsasagawa ng investigasyon sa pagkamatay ni Catalina na binanggit nilang one of the central figures sa korupsyon na iskandalo. Ayon sa pulis, ipinahayag ng pamilya ng dating DPWH Jose Catalina Cabral ang kanilang kahandaan na payagan ng autopsy matapos matagpuan ang kanyang bangkay sa isang bangin sa Benguet. Dinala ang bangkay ni Catalina sa isang funeral home at naroon na ang kanyang asawa. Mananatili naman sa pamilya ni Catalina ang kanyang cellphone. Hindi pa rin daw nasisecure ng pulisya ang mga personal na gamit ni Catalina dahil ito ay ibinigay sa pamilya niya matapos matagpuan ang kanyang katawan. Ngunit pinayuhan daw ang pamilya ni Catalina na huwag burahin ang anumang impormasyon mula sa cellphone ni Catalina. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!